Okay. Okay, wait. Okay, ayan. Almazan, nandito na. Alvarado. Present po. Bobadilla. Present po. Pabakang. Present po. Esguerra. Present Esteban. po. Esteban po, present. Gabriel. Galvez. Garcia. Present po. Garcia po, present. Lipata. Manyo. Present po, ma'am. Lipata, present. Manyo. Wala. Manzanero. Manzanero, present po. Oreo. Pascual. Oreo po, present. Oreo po, present. Okay, Pascual. Ramos. Present po. Reyes. Present po. Robeta. Present po. Tornate. Ternate po, present. Valerio. Present po. Yu. Present po. Zalzos. Anselmo. Present po. Arroyo. Gonzalez po, present. Zalzos present. Wala pala si Arroyo. Kay Basas. Present po. Bilyote. Cerdenio. Cleto. Concepcion. Present po. Cruz. Present po. Di Matera. Duque. Present po. Felicidario. Present po. Gonzales. Present po. Guevara. Present po. Liban. Present po. Manabat. Managuelod. Present po. Manan. Present po. Molina. Present po. Olarte. Present po. Olivar. Present po. Ordonez. Pielago. Present po. Pielago. Pigar. Present po. Raimundo. Present po. Reyes. Present po. Rodriguez. Present po. Santos. Present po. Villaflores. Present po. Igot. Present po. Okay. Alright, so last time po ay... sige. Mamaya na tayo mag-double check ng attendance. Okay. So last time po ay nabigay ko naman na yung mga scores ninyo ng exam and actually napakita ko na rin yung i-expect ninyong grade ninyo. Okay? So again, although I think wala naman ng question regarding that. So pero if ever man na magkaroon pa kayo ng question regarding your grade, so magsabi lang po sa akin para again, mapakita ko yung records ninyo. Although napakita ko naman yan na last week. Okay, so now, we will be proceeding na po sa ating discussion ng ating first lesson for the fourth quarter. Okay, so I'll just share my screen. Okay, so kindly thumbs up nga po kung visible na sa inyo yung screen ko.
nakikita na. Ayan, okay? So, our first topic for this quarter is about the estimation of parameters. Okay, so before we proceed doon sa concept ng estimation of parameters, let us first understand what do we mean by estimation, okay? So, actually, familiar naman tayo sa word na estimation or sa estimate. So, when we say estimate, it is a value or a range of value that approximate a parameter. Okay? So, diba, so, synonymous term ng estimate yung approximate. So, or in Tagalog is yung nagtatansya tayo. Okay? So, in statistics po, specifically, ang ina-approximate natin is yung value natin ng parameter. Kung natatandaan po ninyo, meron tayong two types of measurement. Meron tayong parameter and statistics. Okay, so parameter kapag ang ating value or ang ating measurement ay galing sa population, from the whole population. Pero statistics ang tawag natin sa measurement kapag ito ay galing lang sa sample. Okay, so now kapag po this time sa ating next lesson po, we will be estimating the value of parameter. Okay, yung value or yung measurement ng buong population. Pero again, 'di ba, sometimes nga po hindi available yung lahat ng data natin from the whole population. Kaya pag hindi natin nakuha lahat ng data from the population, therefore, hindi natin makukuha yung exact value. Okay, so now kung hindi natin makukuha yung exact value, na mag-estimate na lang tayo. I-approximate natin ano yung value ng parameter natin. Okay, so the process of estimating, ang tawag po natin dyan ay estimation. So that is the process of determining the parameter values. Okay, so now, so under po ng statistics, meron tayong two types of statistics kung natatandaan. Meron tayong descriptive statistics and inferential statistics. Sa descriptive statistics po, ito ay galing sa buong population. So kapag nakapag-collect tayo ng data from the whole population, ang ginagawa natin sa descriptive statistics, sinasummarize lang natin yung information. Okay? Pero kapag po inferential statistics, okay, ayan. Kapag inferential statistics naman, kung kanina yung descriptive galing sa buong population, ang inferential statistics naman po ay gumagamit tayo ng samples. Okay, so kapag galing sa sample yung ating information or yung ating data, okay, therefore, inferential statistics po ang tawag natin doon. Okay, so ibig sabihin, kung ang buong population natin is 1,000, okay, so ibig sabihin, hindi lahat ng 1,000 ay nakukuhanan natin ng information. Gumagamit lang tayo ng sample. And kapag kinompute natin yung ating data, tawag po doon again statistics. So ang statistics po natin, ito ay somehow na da-describe niya yung buong population. Kasi yung mga sample data na ginagamit natin, galing din naman siya doon sa population. Okay? So meron tayong two types. We have the estimation of population parameter and hypothesis testing. So ito po yung two types natin under ng inferential statistics. So now, magpo-focus po tayo dito sa estimation of parameters and then yung hypothesis testing po sa next lessons natin yan. Okay, so ang atin pong focus for today would be about the estimation of population parameter. Okay, so now let us have this scenario. Okay, so for example, in a group of senior high school students, height were gathered from 50 randomly selected sample from grade 11 students. So now, for example, yung kabuuan ng grade 11 students, for example, yung population natin, di ba ang symbol natin for population is yung capital letter N? Okay, so for example, ang population natin ay 100, okay? And then, from 100, out of 100 grade 11 students, nag-select lang daw tayo ng 50 students. So, yung 50 students, yun yung sample natin. So, kapag sample naman, small letter N siya, okay? So, now, kapag daw ba, so meron tayong first question dito. Again, etong data natin, ang kinukuha natin ay height, okay? So, kapag daw ba, kinuha natin yung sample mean natin. Sige, basahin natin yung first question. Do you think the mean of this random sample, so yung mean daw ng 50 students na sinelect natin from grade 11 students, to be exact, is equal with the
population mean of 153 centimeter. So kapag daw ba nag-select tayo ng 50 students from 100, okay, out of 100, magsaselect tayo ng 50. So pag daw kinuha natin yung sample mean ng 50, yung sample height nila, do you think na mag-i-equal daw yon doon sa population mean? So pag sinabing population mean, ibig sabihin galing ito sa totality, galing to sa 100, okay? So now, tingin daw ba natin mag-i-equal exactly sa population mean natin na 153 cm yung makukuha nating sample mean? Sige nga po, kindly thumbs up kung tingin nyo ay yes, and then down kung no. Okay, how about the others? Okay, ayan. Sige, so most of you answered no. Okay, so tingin niyo hindi siya mag-i-equal. Sige, probably because dahil nga hindi naman lahat ng 100 students. So unang-una magkaiba sila ng number ng size. Okay, yung population size natin 100 and then yung sample size natin ay 50. Isang factor na yon. Pero actually po, dito sa question number 1 natin, it can be yes or no. Okay? Depende po doon sa height ng 50 students na makukuha natin. Actually, possible po iyon eh. Possible na ang makuha natin na sample mean ay 153 centimeters din, pero possible din naman na hindi. Okay? Again, magdedepend po yan kung ano-ano yung mga height ng 50 students na masaselect natin. So, sa number 1 po natin, pwedeng yes yung answer, pwede rin namang no. Okay? Now, proceed tayo dito sa question number 2 natin. If the sample mean is greater than 153 cm, so sabi ko nga sa 1, pwedeng yes, pwedeng no. So for example, hindi nag-equal, which is yun naman yung answer ninyo karamihan kanina. For example, hindi nag-equal yung ating sample mean. Let's say, magbigay tayo ng value. Let's say, ang sample mean natin is 155 cm. So, yung 155, obviously, hindi siya equal sa 153. Okay? So, for example, okay, yung sample mean natin is 155. Kung i-compare natin yan sa 153 cm, so mas mataas yung sample mean natin. Okay? So, for question number 2, if the sample mean is greater than 153 cm, which is the population mean, does it mean that the selected grade 11 students are taller than the rest of the enrolled grade 11 students? Ibig sabihin, kapag daw ba mas mataas yung sample mean natin, kasi yung sample mean natin galing sa 50 students, yung sinelect natin. So, kapag daw ba yung sample mean natin ay mas mataas, ibig sabihin ba nun, yung 50 students na sinelect natin ay lahat sila mas matatangkad compared doon sa mga hindi napili? Kasi di ba 100 yung total natin. Kung napili yung 50, so may another 50 students pa na hindi napili. So yung 50 students ba na napili natin ay lahat sila matatangkad compared sa mga hindi napili? Kasi ang nakuha nating sample mean ay 155 cm. Okay? What do you think? Thumbs up mo. Thumbs up kung tingin nyo yes, lahat ng selected sample ay mas matatangkad. And then thumbs down kung no. And how about the others? Ayan, okay? So, ganun pa rin. Tingin nyo ay no, okay? So, ganun pa rin naman sa number 2 actually. Depende pa rin siya sa sample, okay? So, pwede pa rin yes, pwedeng no. Okay, sige. Magbigay tayo ng mas narrow na, mas specific na example para makita natin. So, medyo madami kasi itong 50 students tsaka 100 eh. So, magbigay tayo ng example na mapapakita natin itong concept ng question 1 and 2 natin. So, for example, ang sample space natin ay numbers 1 to 10. Okay, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Okay, so ibig sabihin, ito yung buong population natin. Ito yung mga data natin. Meron tayong 10 data. So now, let us try to compute for the population mean of this data. Computein nga natin kung ano yung mean netong data na to. Again, pag nagko-compute tayo ng mean, i-add lang natin lahat ng data, then divide natin kung ilan sila. Okay? So, paki-add nga po ito from 1 to 10 and then i-divide nyo sa 10 kasi 10 lahat ng numbers natin dito. So, what is our population mean?
What is our population mean? Paano tayo nagko-compute ng mean? P5? Hindi na alam kung paano mag-compute ng mean? Ano ba ang other term ng mean? Di ba average? O paano kayo nagko-compute ng average ninyo? Ayan, okay. So that is 5.5. Okay, so that is 5.5. Okay, so that is the population mean. Di ba ang symbol natin ng population mean ay mu? Okay, so that is 5.5. Now, okay, I want you to pick 4 numbers. Pili kayo ng kahit anong 4 numbers from 1 to 10. Okay? And then, i-compute niyo yung sample mean. Okay? So, since pipili lang kayo ng 4 na number out of our 10 population, so meron tayong 10 data in total, pero again, papapiliin ko lang kayo ng 4 na number. So kapag pumili kayo ng 4 na number, yung mapipili ninyo, ang tawag doon, sample. Okay? Kasi portion lang siya ng population hindi lahat ng nasa population. 4 lang yung pipiliin. So now, yung 4 na mapipili ninyo, computein nyo yung mean. So therefore, pag na-compute nyo yung mean ng 4 na numbers, ang tawag doon, sample mean. Kasi galing lang sa sample yung kukomputein ninyo. For example, ako. For example, pipili ako ng 4 na numbers. Ang pipiliin ko is yung 1, 2, 3, and 4. So, i-add ko yung 1, 2, 3, 4. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Then, i-divide ko by 4. Kasi nga po, 4 yung data na kinuha ko. So, ang sample mean na nakuha ko is 2.5. Okay? So, now, kayo din po, ganun yung gawin. Ilista niyo dito sa comment section lahat kayo. Pili kayo ng 4 na numbers. Pwedeng magkakasunod, pwedeng hindi. Kahit alin po dyan, basta 1 to 10 lang yung pagpipilian natin. Pili kayo ng 4 na numbers and then, computein nyo yung sample mean ng 4 na numbers na napili ninyo. Sige, pakilagay dito sa comment section yung 4 na numbers na napili nyo and yung sample mean ninyo. Sige, everybody. Lahat po kahit anong 4 numbers. Okay, asa na yung iba? Any 4 numbers from 1 to 10? Okay, sige, ayan. So, meron ng mga answer. Ayan. So, now, tingin kayo dito sa comment section. Diba ito, yung first question natin kanina, balikan muna pala natin to. Yung first question natin kanina, sabi dito, tingin daw ba natin, kapag kumuha tayo ng sample from the population, ay mag-i-equal yung sample mean sa population mean? So, kanina, most of you answered no. Okay, diba sabi nyo no? Pero again, sabi ko dito kanina, pwedeng yes, pwedeng no. So, dyan nyo na makikita yan sa ginawa natin ngayon. So again, itong ating sample, yung ating population na 1 to 10, ang population mean natin ay 5.5. Ito yung na-solve natin. So now, tignan ninyo dito sa mga answer ninyo. Diba kumuha tayo ng samples, kumuha tayo ng tiga-4 na numbers. And then, kinompute ninyo yung sample mean. So yung mga kinompute ninyo, tawag doon sample mean. So kung i-compare ninyo, meron sa inyo
actually most of you, karamihan sa mga sagot ninyo ay hindi nag-equal sa 5.5, which is again 5.5 yung population mean natin. Ayan, di ba? Meron sa inyo ang sagot ay 6.5, 8.5, 4.75. Okay, so iba-iba yung answer ninyo. So karamihan hindi nag-equal sa population mean natin, which is tama yung sagot nyo kanina dahil nga possible na hindi mag-equal. Pero again, kung titingnan po ninyo, meron sa inyo actually unang-una kanina, ayan, kay Igot, okay? So ang mga pinili niyang numbers 4, 5, 6, and 7. And ang naging sample mean niya ay 5.5, which is exactly equal dito sa population mean natin. Kaya nga sabi ko kanina, ang sagot natin dito sa number 1, pwedeng yes, pwedeng mag-equal sa population mean, pwede rin namang no. Again, depende po doon sa mga samples na mapipili natin. Okay, so yun po yung number 1 natin. Okay, the next po, for number 2 naman, sabi natin dito kanina, kapag daw ba yung sample mean natin ay mas mataas, ibig sabihin na nun, lahat ng ating mga data na napili or lahat ng sample na napili natin ay mas matataas sila compared sa iba. Okay, so for example, hanap tayo dito ng mas mataas sa 5.5. Okay, so ito, yung kay Ordonez. Yung kay Ordonez, 6.5 yung sample mean niya. Okay, so sa 6.5 po, ang mga numbers na pinili niya is 2, highlight natin, 2, 6, 8, and 10. So 8 and 10. Ayan. So, ito yung mga numbers na pinili niya. Okay? And then, again, ang sample mean nito, ang nakuha ni Ordonez ay 6.5. So, yung 6.5, mas mataas siya kesa sa population mean natin. Pero kung titignan natin, okay, hindi naman lahat ng numbers na pinili ni Ordonez is matataas eh. Pinili niya nga kasama nga si number 2 eh. So, si number 2, mababa siya compared sa mga ilang hindi napili, katulad nung 9. Okay? Mas mataas si 9 kesa kay 2, pero hindi napili si 9. Okay? Si 2 ang napili. Okay? Pero still, yung buong sample mean na nakuha ni Ordonez gamit yung 4 na numbers niya ay mas mataas kesa sa population mean natin. So, ibig sabihin, katulad dito sa number 2 natin, sabi ko nga kanina, okay, so pwedeng no din yung answer natin dito. Okay? Hindi porket mas mataas yung sample mean, ibig sabihin na nun, lahat ng data natin ay mas matataas na compared sa mga hindi napili. Okay? Pero actually, pwede naman siyang mag-yes. Okay? Meron ba sa inyong pumili nung app? Ayan. Okay, yung kay Gonzales. Kay Gonzales, pinili niya yung 4 na matataas na number. Yung 7, 8, 9, and 10. Okay? So, kapag kinuha yung 7, 8, 9, and 10, pag kinuha yung sample mean, ang nakuha ni Gonzales ay 8.5. So, yung 8.5, mas mataas siya kesa sa population mean natin. And yung mga piniling number ni Gonzales ay matataas. So, ibig sabihin, lahat ng napili matataas, yung mga hindi napili mabababa. Kung i-compare natin, so therefore, yes yung sagot dito sa question number 2. Kapag okay, ganun yung instances kapag pinili natin yung katulad ng pinili ni Gonzales. Okay? So, ganun po siya nag-work. Okay? Naintindihan po yung concept natin dito sa 1 and 2. Bakit pwedeng yes at bakit pwedeng no din yung answer natin. Kasi magdedepend po siya doon sa samples na mapipili natin. Okay? So now, itong number 1 po natin, kung titingnan natin, sabi nga natin dito, di ba, possible na mag-equal yung sample mean natin sa population mean. So now, dun napapasok yung ating concept ng estimation. Okay? Kasi possible po natin gamitin yung sample mean para ma-estimate natin or ma-approximate natin kung ano yung value ng population mean natin. Okay, so that is the concept of estimation. So, pwede tayong gumamit ng mga samples para ma-approximate natin or ma-estimate natin yung parameter values natin or yung ating buong population. Okay, kasi again, yung samples naman na gagamitin natin is manggagaling din naman doon sa population. Within the population lang din naman. Kasi nga po, may instances tayo na hindi pwedeng makuha or hindi available lahat ng data na nasa population. Kaya sometimes gumagamit talaga tayo ng sample. So now, kung sample lang yung ginamit natin, estimation lang siya. Hindi siya yung accurate na value.
Okay, pero again, nakita naman natin dito sa sa question number 1 natin na possible din naman sa pag-estimate natin ay sometimes nakakatsamba tayo na exactly equal yung estimate natin doon sa actual value. Okay, so yun po yung number 1. And then, di ba sabi nga natin kanina, aside from estimation of parameters under ng inferential statistics, meron din tayong hypothesis testing. Doon naman papasok yung concept ng question number 2 natin. Pero again, by next topics pa naman yan, so kahit hindi muna kayo mag-focus dyan sa hypothesis testing, dito muna tayo sa estimation. Okay? Again, ang idea natin dito sa estimation is pwede natin gamitin yung samples, pwede tayong gumamit ng sample to estimate our whole population. Okay? So now, let us proceed sa 2 forms of estimation na meron tayo. We have point estimate and interval estimate. So, point estimate po ang tawag natin kapag yung ating estimation ay specific number. Okay? So, for example, mag-estimate tayo ng timbang ng isang bagay. For example, meron tayong isang bag ng mga prutas. Okay? So, titimbang or i-estimate natin ano yung timbang niya. For example, wala tayong timbangan. Okay? So, kapag point estimate po, ang pag-estimate natin dito specific. For example, ang tansya ko dito sa prutas ay nasa 2 kg. Okay? So, specific lang yung ating estimate. Unlike dito sa interval estimate. So, kapag interval estimate naman po, meron tayong range of values. Okay? Kasi sometimes, di ba, pag hindi tayo sure doon sa estimate natin, kasi nga nagtatansya lang tayo, pag hindi tayo sure, sometimes nagbibigay tayo ng interval. Okay? For example, ang tansya ko sa prutas na nasa bag is nasa 2 to 3 kilograms. So, meron na tayong range of values, hindi na specific na 2 kilogram lang yung ating estimate. So, ganun po yung interval estimate. So, yun yung pinagkaiba nila. Kapag point estimate, specific value. Kapag naman po interval estimate, dito naman po ay meron tayong range of values. Okay? So now, proceed tayo sa point estimate. Dito muna tayo mag-focus. Isa-isa lang muna. So sa point estimate, again, specific tayo dito. Iisa lang yung value natin. So, babalikan natin yung concept natin ng parameter and statistics. So again, sa parameter po, it measures the population. So again, 'di ba, sabi nga natin, palatandaan natin dito, parehas silang nag-i-start sa letter P. So, parameter yung measurement natin kapag galing sa whole population. And then, statistics naman siya kapag galing lang sa sample. Okay? Going back doon sa na-mention natin kanina, okay, pwede natin gamitin yung sample, okay? So, di ba sa statistics, sample lang yung ginagamit natin. So, dito, kapag gumamit tayo ng sample, yung measurement natin, ang tawag natin doon, statistics. Kapag meron tayong statistics, again, ito po ay estimator or ginagamit natin to estimate our parameter. Okay? Bakit natin siya pwedeng gamitin pang-estimate or pang-tansya ng parameter? Kasi nga po, yung sample na ginagamit natin dito sa statistics, manggagaling lang din naman sa population. So, kung ang population natin 100, yung sample, for example, out of 100, kukuha lang tayo ng sample na 70. So, yung 70 na yun, saan ba siya manggagaling? Sa population. Okay? Doon din tayo mamimili. Within 100 na whole population natin, doon tayo kukuha ng 70 samples natin. So, therefore, ginagamit natin, again, yung statistics natin to estimate our parameter values. Okay? So, now, ito yung mga symbols natin. Ito yung mga examples ng mga point estimate. Di ba kapag nagsosolve tayo ng mean, variance, and standard deviation, specific lang natin. So, point estimate sila. So now, kung natatandaan ninyo, meron tayong tigda-dalawang symbol para sa mean, variance, and standard deviation. Okay, dito po yung x-bar, ito yung tinatawag nating sample mean. Okay, so kung sample mean yan, galing lang siya sa sample, kaya ito ay under ng statistic. Okay, and then yung mu naman natin, ito yung population mean. Okay, so again, kung hindi available yung data natin from the whole population, so kung hindi natin makukuha yung ating population mean, pwede natin gamitin yung sample mean to estimate what is our population mean. Okay, ganun din sa variance. Okay, sa variance naman natin, kung hindi natin makukuha yung
population variance natin, we can use sample variance to estimate the population variance. Okay, and then for standard deviation, ganun pa din. Okay, gagamitin natin yung ating sample standard deviation to estimate the population standard deviation. Meron lang nadagdag dito na proportion. Okay, so sa proportion po natin, ang symbol natin ay p hat. Okay, so iba ito kesa dito sa x bar. Yung x bar, straight lang yung nasa taas niya. Pero sa p hat po, para siyang nakaturo sa taas, para siyang patusok sa taas. So p hat. So that is the sample proportion. And then again, ginagamit natin itong sample proportion to estimate our population proportion. So sa population proportion natin, small letter p lang symbol natin. Okay? So now, balikan natin yung mga formula natin dito mula sa mean hanggang standard deviation. Okay, ito yung mga formula natin. Okay, ito po ay nagamit na natin from our previous discussion. So recall na lang ito. So magbigay lang tayo ng isang example. Paano ulit tayo nagsosolve ng sample mean, variance, and standard deviation. Okay? So suppose that we randomly select only 5 data out of 10. In the population. Let us compute the sample mean, sample variance, and sample standard deviation. Okay. So, ito yung 10 data natin. Okay, nandito siya. And then, out of 10 data daw, napili lang tayo ng 5. So, ito na po yung mga napili natin. So, meron tayo ditong 24. So, galing siya dito. And then, 18, this one. 15, ito po yun. And then, 25. And 9. So, 9 came from this. Okay, so 5 lang ang pinili natin out of 10 data. So, now, let us compute the sample mean, variance, and standard deviation. So, again, ito yung mga formula natin. Recall na lang po ito, ha? Okay, so sa ating mean, okay, so that would be the summation of x divided by n. So, yung x, yun yung mga data na napili natin. And then, yung n, kung ilan yung data na pinili natin. Okay? So, therefore, isa-isahin muna natin yung nasa formula. Dito muna tayo sa summation of x. So, again, pag sinabi nating summation, i-add natin. And then, yung x, yun yung mga data. So, add natin lahat ng data. So, ano po yung summation of x natin dito? So, add lang. 24 plus 18 plus 15 plus 25 plus 9. What is our summation? Anyone? Okay, that is 91. Akala ko pati pagpa-plus hindi na kayo marunong eh. Summation lang po ito ha, magpa-plus lang tayo. So, i-add lang natin yan and that is equal to 91. Okay? Then, di-divide natin by n. Again, ang n po natin ay 5 kasi 5 yung data natin dito. So, divide natin by 5 yung 91. 91 divided by 5. Okay, very good. That is 18.2. So, therefore, yan na yung ating sample mean. Okay, now proceed tayo sa ating variance. So, dito, para mas mapadali, di ba gumagamit tayo ng table kasi medyo madami yung nasa formula natin. Medyo madaming gagawin. Okay, so meron tayo ditong summation of x minus mean squared divided by n minus 1. So, unahin natin yung nasa loob ng parentheses, yung x minus mean. So, yung unang x natin, 24, and then ang mean natin ay 18.2. So, what is 24 minus 18.2? Okay, very good. That is 5.8. Okay, so para hindi na mahirapan, since nasa calculator nyo na yan, yung 5.8, i-direct na muna natin, i-squared na muna natin siya. Okay, so dito tayo, 5.8 squared. What is 5.8 squared? Okay, that is 33.64. Okay. So that is 33.64. Okay. The next, tsaka tayo mag-proceed doon sa pangalawang x. Okay. So 18 minus mean pa din. Ang mean natin ay 18.2 pa din. So 18 minus 18.2 is, okay, very good, Krisha. That is negative 0.2. Okay. So what is negative 0.2 squared?
Okay, again, directly squared na natin siya. So what is negative 0.2 squared? Okay, that is positive 0.04. Okay, very good. Next, how about 15 minus 18.2? Okay, negative 3.2. Then squared na ulit natin. What is negative 3.2 squared? Okay, that is what? That is 10.24. Okay, so that is 10.24. And then next naman is 25. So 25 minus 18.2. Okay, that is 6.8. What is 6.8 squared? Okay, 46.24. Okay, and then last, 9 na tayo. So 9 minus 18.2. Okay, that is negative 9.2. So what is negative 9.2 squared? Okay, 84.64. Okay, so now, from our formula, hindi lang x minus min yung nagawa natin, na-direct na natin siya sa squared. So, ang susunod sa ating formula is yung summation. So, again, pag summation, i-add lang. Ano yung i-add? Yung mga naka-squared. So, itong 33.64 plus 0.04 plus 10.24 plus 46.24 plus 84.64. So, what is our summation? What is our summation here? Okay, 174.8. Okay, ayan. So, 174.8. And then, so hindi pa yan yung lahat ng formula natin. Kailangan pa natin siyang i-divide by n minus 1. Again, ang n natin ay 5. So, 5 minus 1 is 4. So, divide natin yung 174.8 by 4 para makuha natin yung variance. So, what is our variance? Okay, that is 43.7. Okay, so 43.7 ang ating sample variance. Now, dito na sa pinakamadaling part. Kapag mayroon na tayong variance, madali na lang kunin yung standard deviation. Ano yung standard deviation natin? Okay, very good. 6.61. Anong gagawin natin dyan? Square root lang natin yung variance natin. So, therefore, ang ating standard deviation ay 6.61. Okay, square root po, square root. Okay? So, now, eto na yung ating mga statistics. Okay? Kasi lahat ay sample. Okay, so ito yung sample mean, variance, and sample standard deviation. So, all of this are what we call, okay, so ito po ay lahat na point estimates. Kasi lahat yan ay specific lang yung value natin. Wala naman tayong range of values yan. Okay? So now, since again, itong sample mean, sample variance, and sample standard deviation, ito yung ginagamit natin to estimate the parameter. For example, itong mean. So, ang sample mean natin, ito yung gagamitin natin to estimate the population mean. So, ang estimate natin ng ang mean netong lahat ng to ay 18.2. Okay? So, again, estimate lang. Kasi nga, sample lang yung ginamit natin to compute. Ganun din sa variance. So, etong sample variance natin, ito po yung ginamit natin to estimate the population variance. And also with the standard deviation. So, since again, itong lahat ng to ay ginagamit natin to estimate, ang tawag natin sa tatlong to, okay, actually, kung isasama pa natin yung sample proportion, so yung 4 na yan, so ito po yung tinatawag nating estimators. Okay, kasi nga po, sila yung ginagamit natin to estimate our parameter values. Okay, so yung mga statistics natin, yun po ay estimators. So sa ating estimators, meron tayong mga desirable properties ng ating estimator. So dapat po, yung ginagamit natin to estimate, it should be unbiased, efficient, consistent, and sufficient. Start tayo with sufficient muna, okay? So sufficient, from the word sufficient, okay? So nagiging enough or sufficient yung data natin kapag meron tayong enough data, pag meron tayong sakto,
Okay? Or mas madaming data, mas sakto, di ba? For example, ang population natin ay nasa 100. For example, ito yung total population natin. So, i-estimate natin, let's say for example, itong population natin na 100. Yung unang estimate natin, gumamit lang tayo, let's say, ng sample size na 10. So, out of 100, 10 samples lang yung ginamit natin to estimate. And then, let's say, yung pangalawang pag-estimate naman natin, gumamit naman tayo ng 20. Okay, so 20 samples naman out of 100. And then yung third, let's say, gumamit tayo ng, let's say, 75. Okay, 75 samples. Okay, now, so alin dito yung mas sufficient na estimator? Yung gumamit ng 10 samples, 20 samples, or yung 75 samples? Of course po, mas sufficient dito is yung mas madami yung sample kasi mas enough yung data natin. Kasi nga po, di ba sa statistics, kung possible na makuha yung information from the whole population, yun yung gagawin natin. Yun yung first option lagi, yung 100% ng ating population. Pero kung hindi possible yon, okay, so of course, okay, mas madami, mas maganda. Okay? So, halos masakop na natin yung buong population. So, mas sufficient po kapag mas madami yung ating number of sample. Okay? And then for consistency naman, actually magkadugtong lang sila. Kapag sufficient yung ating data, kapag mas madami, mas nagiging consistent yung ating estimator. So consistent yung ating estimator kapag siya po ay malapit yung value doon sa actual value natin, doon sa parameter value natin. So kailan siya lumalapit? Kailan mas nagiging consistent? Okay, again, kapag sufficient yung ating data. Okay? Kapag sufficient yung ating estimator. Okay? And then for unbiased and efficiency naman, ito po yun. For unbiased estimator, malalaman natin na unbiased ang estimator natin kapag yung sample mean ay equal sa population mean. Okay? Pero again, sometimes hindi naman exactly nag-i-equal yung sample mean sa population mean. So kapag hindi equal, pipiliin natin alin sa mga estimators natin yung pinakamalapit, yung closest yung value doon sa population mean. So yun po yung unbiased estimator. Okay? And then for most efficient estimator naman, so ito naman yung efficiency. Okay? So kung kanina yung sample mean yung titignan natin, so dapat equal sa population mean o kaya naman yung pinakamalapit. Dito naman po sa most efficient estimator, ang titignan lang natin dito yung merong smaller variance. Okay? For example, meron tayong dalawang estimator, meron tayong estimate 1 and estimate 2. So therefore, kailangan muna natin computein ano yung variance nilang dalawa. And kung sino yung merong smaller value, o ano yung merong smaller variance, therefore, yun yung most efficient estimator natin. Okay? So again, tandaan ninyo, kapag unbiased, ang kailangan natin dito, sample mean. Pero kapag most efficient, ang kailangan natin dito ay variance. Okay? So okay, let's have our example. So, for example, in the year 2015, okay, sige, wait lang. Ayan, so in the year 2015, the municipal registrar reported that the average matrimonial age for male person is 26.8 years old. So, ang average age daw ng male persons na nagpapakasal or nag-aasawa ay 26.8 years old. Okay, and then dated on April 6, 2016, so a year after, so April 6, 2016, okay, it shows that the age of 5 male persons getting married are 24, 28, 21, 31, and 27. So, nung April 6 daw, 2016, ito yung ages ng 5 male persons na mag-aasawa. Okay? Meanwhile, after almost 1 month, okay, di ba, after ng April, May. So, after almost 1 month, May 3, 2016, 8 male persons naman. Okay, so 8 naman. Ito yung mga age nila. 20, 30, 33, 30, 28, 35, 21, 27, and 24. Okay, so yan yung ating
ages. Now, let us determine the unbiased estimator and the most efficient estimator. Okay, so unahin muna natin yung unbiased. Kasi again, di ba, magkaiba yung measurement na titignan natin dyan. Dito sa unbiased, ang kailangan natin i-compare yung sample mean. Pero sa most efficient, mamaya naman, kailangan natin yung variance. So, isa-isahin muna natin. Dito muna tayo sa unbiased. Again, sa unbiased estimator, sample mean yung kailangan natin. So, ang population mean natin noong 2015, yung last year, 26.8. Now, titignan natin dito sa dalawang date na to, yung April 6 tsaka yung May 3, alin sa kanila yung equal dito sa 26.8 or kung walang mag-i-equal sa kanila, alin yung pinakamalapit na value. Okay? So, isosolve natin yung mean na itong April 6 at itong May 3. Okay? So, start muna tayo with April 6. So, nung April 6, 5 male persons ito. So, 5 age yung i-add natin. So, add lang natin. 24 plus 28 plus 21 plus 31 plus 27. Then, of course, divide natin by 5 kasi 5 lahat ng male persons. Okay? So, now, what is our sample mean dito sa April 6? Okay, that is 26.2. So that is our sample mean. So as we can see, hindi siya exactly equal dito sa average age noong 2015. Okay, so 26.8 kasi to eh. Tapos ang nakuha natin ay 26.2. So kung hindi siya exactly nag-equal, tignan na lang natin kung ano yung distance nilang dalawa. Gaano sila kalayo or kalapit sa isa't isa. So kunin natin yung difference. So subtract natin para makita natin kung gaano sila kalayo sa isa't isa. So what is 26.8 minus 26.2? Okay, that is 0.6 or 0.6. Sa distance, wala naman tayong negative dito. Okay? So, therefore, 0.6 po iyan. Okay? Yung distance. So, ganyan kalayo yung 26.2 sa 26.8. Okay? So, 0.6 yung distance niya. Now, tingnan naman natin yung May 3. So, ito naman yung i-compute natin yung sample. This time, 8 na to. So, 8 male persons. So, ganito natin isosolve yung ating mean. Add natin lahat ng age and i-divide natin by 8. So, what is our sample mean? Okay, very good. That is 27.25. Paulit-ulit na pangalan na lang po ang nakikita ko dito ha. Saan na yung iba? So, that is 27.25. Okay. Now, hindi pa rin siya equal dito sa ating population mean na 26.8. Okay, so therefore, tignan natin kung ano yung difference naman nito sa 26.8. Subtract lang natin. Okay, very good, Olarte. That is 0.45. Okay? So now, ano nga ulit yung kailangan natin kunin dito na unbiased estimator? Kung walang mag-i-equal dito sa ating population mean na 26.8, ang kukunin nating unbiased estimator is yung pinakamalapit. Okay? Sino ang mas malapit kay 26.8? Si 26.2 na ang difference ay 0.6 or si 27.25 na ang difference niya ay 0.45? Sige nga. Okay. Oh, how about the others? Ayan. So, answer ninyo is yung 26.2. Okay? Again, paano natin malalaman na mas malayo or mas malapit yung data? Okay? Diba titignan natin, kaya nga natin kinuha yung difference eh. Okay? So, dapat po ba ano yung difference natin? Mataas yung value or mababa yung value ng difference natin? Yung mas mababa. Ayan, okay? So, yung mas mababa. So, tingin ninyo, mas mababa si 0.6 kesa kay 0.45. Kaya, ang pinili ninyong unbiased estimator is yung 26.2. Tama? Okay. Pero, ayan. Mali pala. Okay? So, again, paano tayo nagko-compare kapag decimal? Kapag decimal, ang titignan natin dyan, hindi siya paramihan ng digit ha. Kapag whole number kasi, di ba mas madami yung digit, mas malaki yung value. Pero kapag decimal, ang titignan natin dyan, yung number after nung point. Okay? So, ito, 0.6
Okay, and then ito, 0.4T5. Pero unahin natin yung 4. Okay, silang dalawa yung i-compare natin. Sino yung mas mababa sa kanila? Si 6 or si 4? Di ba mas mababa si 4? So, ibig sabihin, mas maliit si 0.45 compared kay 0.6. Okay po, nakuha yon everyone? Okay, medyo nalito lang doon ha. Pero nakuha po ba yung concept na yon pag magko-compare tayo? Okay, malinaw tayo doon. O how about the others? Nakasunod ba? Paano tayo kukuha? Ayan, okay? So again po, yung number after ng point. Para for example, parehas yung number. Okay, so of course, yung susunod na number. Okay? Pag parehas ulit yung susunod na number. Okay? Kung pare-parehas lang, ibig sabihin equal sila. So walang mas malapit, walang mas malayo. Okay? So, ganyan tayo kukuha. So, ibig sabihin mas malapit si 27.25 compared dito kay 26.2. So, meaning, kung mas malapit siya, ano po yung unbiased estimator natin dito? Yung sample mean 1 natin or yung sample mean 2? Ayan, of course, yung sample mean 2 kasi nga po, siya yung mas malapit. Okay? So, therefore, okay, burahin ko lang to para hindi kayo malito kasi ito yung highlight. Ito yung napinili nyo kanina eh. Pero actually, the answer should be sample mean 2. Okay, so therefore, our unbiased estimator is the sample mean 2, which is 27.25. Okay, kasi mas malapit po siya in terms of distance, mas malapit siya kay 26.8 compared kay 26.2. Malinaw po ba tayo dito, everybody? Meron bang question? Kung walang question, kindly heart react nga po kung nakasunod. Kung may question, mag-raise lang ng hand. Sige. Heart react kung walang question. Kung may question, raise your hand. Okay, malinaw tayo dyan. Okay. Ayan, yes, Managuelod. Ayan, oh. Paano po kapag 6.66 and 6.6? Okay, good question. Okay, so sulat natin dito. Kapag 6.66 and 6.6 yung i-compare natin, okay? 'Di ba dito sa ating again i-compare natin of course yung whole number. Sa whole number, okay, automatic same na sila. So equal sila diyan. And then again yung susunod na number, okay? So dito magkaparehas ulit. Yung susunod na number 6, dito wala nang number. So again, ibig sabihin kung wala nang number dito, anong value nito? Okay, di ba kapag decimal, kahit magdagdag tayo ng magdagdag ng 0 dyan, same lang naman yung value niyan. So, ibig sabihin, yan yung i-compare natin. 6 at saka 0. So, sinong mas mababa kay 6 tsaka kay 0? Of course, si 0. So, therefore, ito po yung ating pipiliin. Okay po? Ayan. Okay, sige. Meron pang question? O, good question yan. Kasi baka possible na malito yung iba sa ganitong instances. Meron pa bang question? Okay na, malinaw na tayo. Paano kapag parehas na parehas yung difference? Okay, for example, okay, 0.6 yung una and then 0.6 din yung dalawa. So parehas sila ng distance. So kung parehas ng distance, ibig sabihin parehas silang unbiased estimator. Ganun lang po iyon. Kasi parehas lang sila nung layo doon sa ating ine-estimate, doon sa ating population. Okay? Ayan. So, yan po yung ating unbiased estimator. Now, proceed na tayo dito sa most efficient. O again, dito sa ating unbiased estimator, sample mean yung ginagamit natin. Okay? Pero paano kapag most efficient? Ano nga ulit yung na-mention natin kanina? Kung dito, sample mean yung isosolve natin, sa most efficient, ano yung kailangan nating isolve? From the previous slide. Okay? Ano yung isosolve natin kapag most efficient estimator na yung hahanapin natin? Okay, very good, Guevara. Yung smaller variance. So, isosolve natin yung variance nito. Okay, so same scenario tayo, pero this time, yung most efficient estimator na yung kukunin natin. Okay, so dito na tayo sa letter B. Okay, so again, this time, variance na po yung i-compute natin. Okay, sa variance, ito yung formula natin, right? S squared is equal to the summation of x minus mean squared all over n minus 1. So kanina,
okay, or yung mga previous examples natin sa pag-solve ng variance, nagte-table tayo, okay, para mas organized. Pero actually, pwede naman yan, direct na. Okay? So, pwede natin siyang i-direct ng ganito. Basta susundin lang natin yung formula. Okay, ano ba yung nasa formula natin? Di ba? X minus mean. Okay, so ang mean natin kanina na na-solve natin, 26.2. So, dito muna tayo ha, sa April 6 muna tayo, 2016. Okay, so yung na-solve natin kaninang mean, 26.2. So, therefore, ima-minus natin si 26.2 okay, sa mga x. Okay, iisa-isahin natin yung x. So, yung unang x natin dito, 24. So, 24 minus 26.2. Then, yung susunod, 28. So, 28 minus 26.2. Then, next is 21. And then, next is 31. And then, 27. Okay, so inisa-isa lang natin, x minus mean. And then, di ba, meron tayong square dito. So, dapat lahat sila ay naka-squared. Okay? And then, kailangan natin kunin yung summation. So, kapag summation, kailangan naka-add silang lahat. Okay, so yan na yung numerator natin. So, dinirect na lang natin. Unlike kanina or sa mga previous examples natin regarding this, nagte-table tayo. Okay? So, madali itong gawin kapag medyo konti lang yung data natin. Pero kapag sobrang dami na, actually, mas recommended yung sa table. Kasi minsan kapag sobrang dami na, nakakalito na siya. So, mas madali kapag naka-table. So, pero kapag medyo ganito lang naman kaunti yung data, possible na natin siyang i-direct. Okay? And then sa denominator natin, n minus 1. So, ang n natin ay 5 kasi 5 yung data. So, minus 1. Okay? Sige nga po, paki-compute yung ating variance. Ano yung variance natin dito? Ano yung variance natin? Okay, according kay Igot, 14.7 daw. Okay, let's see. Okay, very good. That is 14.7. Okay, kasi pag tinotal natin yung numerator, ang lalabas diyan 58.8. Tapos yung 5 minus 1 sa denominator, 4. So pag dinivide natin yan, the answer would be 14.7. Okay. Next naman, doon naman tayo sa pangalawa, sa May 3. Okay, so sa May 3, meron tayong 8 data. Okay, so 8 na to. Okay, so ito na po yung magiging itsura niya. Okay, pero again, this time, yung sample mean natin na 27.25 yung gagamitin natin. Kasi ito yung sample mean natin kanina eh. Okay, yung pangalawa. Okay, so ganun pa rin naman, inisa-isa lang natin yan, yung 20, minus lang natin sa mean, tas squared natin. Then yung 33, okay, and then yung 30, okay, hanggang sa 24. Okay, hanggang dito sa dulo. So lahat po yan yung 8. Okay, then sa denominator, n minus 1 pa rin. O ayan, kapag ito nakahaba, medyo mahirap na siyang ilagay sa calculator. So isang pagkakamali lang ng ilalagay na number dyan, so possible na maapektuhan yung final answer. Kaya mas maganda kung magte-table kayo, okay? Para mas makuha ninyo yung data, okay? So since medyo mahaba to, so bibigay ko na yung total ng numerator. Ang numerator natin dyan would be 203.5. And then, of course, sa denominator, 8 minus 1 is equal to 7. Okay, so 203.5 divided by 7. Okay, that is 29.07. Okay. So, ang ating second variance ay 29.07. So, now, again, balikan natin. Yung sample 1 natin, ang variance natin ay 14.7. And sa sample 2 naman ay 29.7. Sabi nyo kanina, ang most efficient estimator is yung merong smaller variance.
So now, ano yung ating efficient estimator dito? Yung sample 1 or yung sample 2? Okay, very good. Yung sample 1, okay? Kasi mas mababa yung sample 1 po, okay? 'Di ba compare natin sa 14.7, compare natin sa 29.7. So mas mababa si 14 kesa kay 29. So meaning ito po yung ating efficient estimator. Okay? So sample 1 is more efficient estimator since its variance is smaller than the variance of sample 2. Okay? So therefore, yan po kung paano tayo kukuha. So kung papansin niyo, iba yung unbiased estimator natin kasi kanina ang unbiased natin yung sample 2. Okay? Kesa dito sa ating most efficient. Ang most efficient natin is yung sample 1. Okay po? Malinaw ba tayo dito kung paano tayo kukuha ng unbiased and more efficient or most efficient estimator? Nakasunod po ba everybody? Meron bang question regarding this? Walang question? Okay tayo dito. Okay, sige. So kung walang question, proceed tayo sa next example. So the monthly salary of call center agents is reflected below. Okay, so ito yon. Okay, medyo madami. 35 lahat ng to. Okay, so what is their monthly average income? So dito muna tayo sa first question. Ano daw ang monthly average income? So medyo madami yan. So ang ginawa ko, tinotal ko na per column. Okay, so dito na kayo tumingin sa baba. Okay, paki-add nga po lahat na itong mga total sa baba and then i-divide nyo sa 35 kasi again, lahat ng to ay 35. So what is our monthly average income? Ipaki-add lahat, then divide by 35. Okay, ayan, 30,007.14. Very good. Okay, so yan po yung ating average income. Okay, so now next question naman. Okay, if Alan was included in the list and earned 32,250, is he included in the average income bracket? Kung i-compare po natin, ang income daw ni Alan ay 32,250. Meanwhile, ang na-compute nating average income is 30,007.14. So, hindi sila exactly equal. Pero kung i-analyze natin, okay, yung salary ni Alan ay close lang naman dito sa value natin ng average income. So, malapit lang. Mga nasa 2,000 lang yung difference. So, we can still say that Alan's salary is included in the average income bracket. Kasi nga po, malapit lang yung value or yung income ni Alan doon sa average income na na-compute natin. Okay? So now, dito sa ating question letter A, itong unang question natin, kinompute natin yung average income. So exact value yung nakuha natin. At yan yung tinatawag nating point estimate kasi exact value eh. Pero dito sa question number 2 natin, okay, 'di ba? Hindi exactly nag-equal yung salary ni Alan na 32,250, but we considered kasi ito daw ay closer, malapit yung value. Kasi this time gumamit na tayo ng bracket, okay? Kahit hindi exactly equal sa 30,007.14. Okay, so ito naman yung tinatawag nating interval estimate. Kasi meron na tayong kino-consider na range of values na kapag pasok dito yung ating ina-estimate, therefore, okay, possible pa rin siya. Okay, unlike kapag point estimate kasi specific lang. Okay, so ang ano lang natin dito kung mag-equal ba siya dito or hindi. Okay? So, mas madaling magkamali kapag point estimate kasi kailangan it's either equal exactly dito sa point estimate or hindi.
Okay, pero dito kapag meron tayong interval estimate, meron tayong range of values. So somehow may pagpipilian. Okay, so kung hindi tatama doon sa gitna, so possible pa na medyo mas bumaba ng konti or mas tumaas ng konti. Basta pasok doon sa interval. Okay, so now magpo-proceed na tayo dito. Paano tayo gagawa ng interval estimate natin? Okay. So again, balikan lang natin. Pag sinabi nating interval estimate, ito po ay meron ng range of values and it involves a certain level of confidence. So gumagamit na tayo ng level of confidence. Ano po ba yon? Ito yung proportion or yung part ng ating mga sample na ini-include natin sa pag-estimate natin. Okay? 'Di ba sa ating population, for example, ang population natin is 100. So, in total 100% siya. Pero kaya nga tayo nag-estimate. Pag sinabi nating estimate, ibig sabihin hindi 100% yung gagamitin natin. Gagamit lang tayo ng sample. So, yung level of confidence po natin kung ilan yung percentage ng gagamitin natin. Okay, so ito yung portion or yung proportion na gagamitin natin to estimate. So somehow, okay, mostly or most of the time po, ang ginagamit natin dyan is 90%, 95%, and 99%. Okay, so of course, kailangan mataas. Sabi ko nga kanina, di ba, sabi natin kanina, kapag ang estimator natin ay sufficient, dapat madami yung ating number of sample. So, madami ang number of sample natin kapag mataas yung level of confidence. So, ang usual na ginagamit nasa 90%, 95%, and 99%. Pero meron tayong mga instances na ang binibigay sa atin or ang given sa atin is yung opposite ng level of confidence. So, therefore, gagamitan natin siya ng ganitong formula. 1 minus alpha. Ano ba yung alpha? Ano yung opposite ng level of confidence? Yun po yung tinatawag nating level of significance. Okay? So, kung dito sa level of confidence, ito yung proportion na ini-include natin sa pag-estimate natin. So, ibig sabihin, dito tayo confident kasi ito yung ginagamit nating pang-estimate eh. Sa level of significance naman, kabaliktaran. Okay? So, ito naman yung konting probability or yung konting chance natin na magkamali tayo doon sa ating estimate. Okay? Kasi nga po, sa level of confidence, hindi naman 100% yung ginagamit natin. Okay? Nasa 90 to 99% lang. So, therefore, meron tayong konting chance na magkamali kasi meron tayong ilan, okay, meron tayong konti from our population na hindi natin nagagamit yung data nila. Okay? So, magka-opposite lang sila. So, di ba ang total ng data natin 100%. So, kung ang level of confidence natin 90%, therefore, ang level of significance natin 10%. So, a total of 100%. Pero again, sometimes, level of significance yung binibigay. For example, ang level of significance natin ay 5%. So, therefore, ano po yung level of confidence natin kung ang level of significance ay 5%? Sige nga, anyone? Kung 5% ang level of significance, ano po ang level of confidence natin? Anyone? 95? 95%. Okay, very good. 95%. Again, take note po iba yung whole number sa percentage. So, pag sinabi niyong 95, malaki yung value niyan. Pero kapag 95%, di ba kapag ginawa natin siyang decimal, 0.95 lang siya. So, mababa lang yung value. Okay? So, lagi niyong lalagyan ng unit, especially kapag percent. Kasi iba yung percent sa whole number. So, 95% yung level of confidence natin. Okay? So now, kapag nagko-construct tayo ng ating level of confidence, paano natin siya mapapakita into illustration? Okay, gagamit tayo ng point estimate na sample mean as our central value. Okay, then gagamitin natin itong formula na to, sample mean minus 2 times standard deviation and sample mean plus 2 times standard deviation para makuha natin yung interval. So ito po yung illustration niyan. Okay? So, ang atin pong level of confidence, yan po yung area natin under the normal curve. Kasi nga po, minimeasure natin kung anong percentage ng data natin yung ginagamit natin.
Okay? So, ang total natin dito ng area natin under the normal curve, di ba 100% yan. Pero ang pinaka-usual na ginagamit natin na level of confidence ay 95%. Ito po yung 95% na confidence interval natin. Okay, etong nasa gitna, etong white. So, paano natin yan nakuha? Again, sabi natin kanina, ginagamit natin na pang-estimate yung sample mean natin, which is nasa gitna siya. Okay? So, again, ang gitna lagi ng normal curve natin, right, is 0. Okay, so ibig sabihin yung sample mean natin 0. So gamitin natin yung formula natin for interval. Okay, again yung magma-minus at magpa-plus tayo. So sample mean minus 2 times standard deviation. Again, ang sample mean ay 0. And then ano yung standard deviation, 'di ba? Kung nare-recall ninyo from the characteristic of our normal curve, yung ating difference between each value, yun yung standard deviation natin. Okay, dito between negative 3 to negative 2, di ba ang difference niyan ay 1? Okay? From negative 2 to negative 1, 1 din ang difference. From negative 1 to 0, that is 1. So, ganun din dito, di ba? 1 minus 0 is 1. 2 minus 1 is 1. 3 minus 1 is 1. So, yun yung difference natin. So, ibig sabihin, ang standard deviation natin dito ay 1. Very good, Jamie. Okay? So, at substitute natin yung ating mga values. So, again, ang mean natin ay 0, which is yung nasa gitna. And then, ang standard deviation natin ay 1. So, 2 times 1 is equal to 2. And then, 0 minus 2 is equal to negative 2. So, dito daw mag-i-start. Okay? Dito sa negative 2. Okay? Dito mag-i-start. And hanggang saan? Okay? So, dito naman, ipa-plus naman natin. Pero same pa rin yung mga symbols natin. So, 2 times 1 is 2. 0 plus 2 is equal to positive 2. Ito naman yung positive 2, right? Ayan. Kaya kung titingnan nyo, itong white part, nag-start siya sa negative 2 hanggang sa positive 2. Kasi, yan po, itong white part ng under ng normal curve natin, yan yung 95% na confidence level natin. Okay, and then again, di ba, ang kabaliktaran ng confidence level is yung level ng level of significance, yung alpha natin. So kung 95% yung confidence level natin or yung level of confidence natin, therefore yung level of significance natin 5%. Asaan po iyon? Ito yon, yung nasa left side and yung nasa right side. Since dalawang side yan, magkabilaan, ibig sabihin yung 5% na level of significance hinati sa dalawa. So, kalahati ng 5% is 2.5%. So, 2.5% yung nandito sa left side and then 2.5% din yung nandito sa right side. Okay? So, in total, yung kabuuan ng normal curve natin, pag pinagsama-sama natin lahat yan, 100% po yan. Okay? So, yan po yung illustration natin ng ating confidence level. Okay? Now, proceed tayo dito sa ating central limit theorem. So, unti-unti na nating iniisa-isa yung formula natin na gagamitan mamaya, okay, sa ating interval. Okay? So, dito medyo marami-rami lang tayong i-define ng mga terms kasi before tayo mag-compute, dapat naintindihan na natin tong mga terms na to. So, start tayo with the central limit theorem. So, for central limit theorem, kapag meron daw tayong large sample size, nag-a-approximate ito into normal probability distribution. Okay? So, ibig sabihin kapag madami daw yung sample natin. So, according sa central limit theorem, ang kino-consider natin na large sample ay 30 or more. So, 30 pataas na sample size, considered na siya as large sample. Okay, so ibig sabihin, kapag may 30 pataas tayo na sample size, malaki yung possibility na ang distribution nun ay, or yung probability distribution nun ay normal. Okay? And then take note, kapag ang sample size natin ay nag-i-increase, ibig sabihin, padami ng padami, yung sampling distribution natin ay nag-a-approach into normality. Okay? So ano ba yung itsura ng normal distribution? Di ba ang normal distribution yun yung normal curve? So, nagiging ganito yung itsura ng normal distribution natin. Again, nag-a-approach lang siya ng ganito kapag padami ng padami yung sample size. Okay? And then, for the variability of the sample mean naman, it is always less than the population. So, pag sinabi nating variability, this is the standard deviation. Okay?
So yung standard deviation daw ng sample mean, okay, less than or lagi siyang mas mababa kung i-compare natin sa population mean. And then, the distribution of the sample mean is approximately bell-shaped and symmetrical. Kasi nga po, 'di ba sabi natin, kapag normal yung distribution natin, so of course, yung shape nun is bell-shaped and symmetrical. Pantay yung left side and yung right side. Okay? And then, yung statistical theory naman, under central limit theorem, okay, sa mga formula naman natin, ito naman yung sinasabi ni central limit theorem. Yung atin daw mean ng sampling distribution, kung natatandaan ninyo itong symbol na to, di ba? Sinolve natin to, ito yung marami tayong column na ginamit, okay? So yung ating mean ng sampling distribution, equal daw siya sa population mean. Okay? So, ito yung raw data lang, okay, sa population mean natin. Summation of X over N lang to. So, mag-i-equal daw silang dalawa according sa central limit theorem. And pagdating naman sa ating standard deviation ng sampling distribution, so hindi sila basta-basta equal, okay? Kasi pagdating dito, yung ating standard deviation, kailangan natin siyang i-divide by square root of n. And yun daw yung kapantay or yung equal ng standard deviation ng sampling distribution. Okay? And this is what we call, this is also what we call the standard error. Okay? Ano naman yung standard error? Okay, ito rin po yun na yung pangalawa. So, yung standard error natin, counterpart siya ng standard deviation. Okay, minemeasure nito yung amount of sampling error. Diba sa pag-estimate natin, kaya nga siya tinawag na estimate kasi ito po ay ginagamitan lang natin ng samples. Okay, so sa paggamit ng sample, sa pagpili ng sample, meron tayong possibility na magkamali sa pagpili ng samples. Kaya nga sometimes, exactly nag-i-equal yung value natin pero sometimes hindi. Kasi meron tayong konting error na nagagawa. So yun po yung mini-measure ng standard error. Okay, then again, ang ating formula dyan is yung standard deviation divided by the square root of n. So ito yung gagamitin natin mamayang formula para sa standard error. Okay, so now, meron tayong tinatawag na margin of error kung natatandaan ninyo. Baka kasi ma-confuse kasi kayo parehas silang error. Okay? Nung nag-solve tayo using the Sloven's formula na hopefully kahit medyo na lang, medyo natatandaan nyo pa, sa Sloven's formula meron tayong tinatawag na margin of error. So sa margin of error po, ina-express nito yung difference between the true population parameter and yung ating sample estimate. Okay? Diba nga po, kapag nag-estimate tayo, hindi naman lagi exactly equal yung estimate natin doon sa actual value. Okay? So therefore, dito sa margin of error, mini-measure natin dito yung possible, yung pwede nating i-expect na difference nung estimate natin doon sa actual value na ina-estimate natin. Okay? So that is the margin of error. Pero pagdating naman sa standard error, ang mini-measure naman nito yung variability ng statistics natin. Okay? Mini-measure niya yung standard deviation ng ating sampling distribution. So magkaiba po silang dalawa. Hindi porket parehas silang error ay parehas na sila. Okay? Pero since parehas itong error, of course, dapat mababa lang yung percentage natin dito. Okay? So now, dito na tayo sa ating confidence interval and confidence level. So, kailangan alam niyo yung pinagkaiba nitong dalawa. Kapag sinabi nating confidence interval, ito po yung range of values natin. Again, kaya nga from the word interval, ito yung meron tayong interval. Yung for example, 1 to 2, 3 to 5, 5 to 10. Okay, so meron tayong range of values. Pero kapag confidence level, so sa level natin, di ba in-illustrate natin kanina, ito yung area under the curve. And ang pang-measure natin ng area under the curve, usually ang gamit natin, it's either decimal or percent. Okay, so naka-percent po kapag level, kapag confidence level. Na again, ang usual na ginagamit natin, 90%, 95%, and 99%. Okay? So, yan po yung pinagkaiba nilang dalawa. So, now, magpa-proceed na tayo sa ating pag-compute. Medyo madaming introduction lang pagdating sa interval estimate. So, now, magko-compute na tayo ng interval estimate natin. Pero, before we proceed, kailangan muna nating i-recall
etong pagkuha natin ng confidence level. Kapag meron daw tayong 5% na level of significance, ano ang confidence level natin? Anyone? Kapag 5% ang level of significance, ano yung confidence level natin? Anyone? Ayan, very good. 95%. Okay, so again, 1 minus alpha lang po yung ating formula dyan. Okay, so yung ating alpha dito, yung level of significance, which is 5%. So gagawin lang natin siyang decimal. Ang decimal ng 5% ay 0.05. Okay, so isubtract lang natin 1 minus 0.05 is equal to 0.95. So pag binalik natin to sa percentage, that would be equal to 95%. Okay, so yan po yung ating level of confidence. Now, proceed na tayo sa ating interval. Okay, so sa atin pong interval, meron tayong dalawang distribution na gagamitin. Z distribution and T distribution. So, ang atin pong Z distribution, gagamitin lang natin siya kapag nasunod yung dalawang condition na to. First, kailangan yung sample size natin ay greater than or equal to 30. Okay, and then ang atin naman pong population standard deviation dapat ay given. Okay, so yan lang yung tatandaan ninyo. First, dapat greater than or equal to 30. Second, dapat given yung population standard deviation. Okay, so ito po yung steps natin. Okay, pero i-apply na natin yan agad dito. Sige, wait lang. Ayan. Okay, so ito yung mga steps. Ay, hindi pala ito yun. Ayan. Ito yung steps natin kanina. So, directly apply na natin dito. So, hindi ko na siya in-explain isa-isa. Okay, kasi ma-explain naman natin siya dito sa example natin. Okay? So, ito yung guide natin ng mga steps. Then, dito natin siya gagawin sa example natin. Okay, so ang given natin, ang sample mean daw ay 1.63. Ang population standard deviation ay 1.25. And ang ating sample size ay 60. Then let us find the confidence interval if the level of confidence is 95%. Then let us express our answers in 4 decimal places. So ang step 1 natin is to identify the sample mean, sample size, and population standard deviation. So ang sample mean natin dito 1.63. Ang sample size natin ay 60 and ang ating standard deviation ay 1.25. Ang step 2 naman natin is to find the confidence coefficient. Okay? So, dito na tayo gagamit ng table. Again, dito na natin i-apply yung dalawang condition kanina. Again, gagamitin lang natin itong table na to, itong Z distribution kapag pasok doon sa dalawang condition natin kanina. First, dapat greater than or equal to 30 yung N natin. So, ang N natin dito ay 60. So, pasok siya kasi mas mataas sa 30. And then second, dapat alam natin yung population standard deviation. So, ito naman siya. Meron tayong sigma dito. So, check din tayo sa second condition. Therefore, pwede natin gamitin itong table na to. Okay? So now, kung gagamitin natin tong table na to, sa step 2 natin, ang kailangan natin dyan is yung confidence level natin. Okay? So sa confidence level po natin, that is 95%. Okay? So tignan lang natin dito, asan yung 95%? So ito naka-decimal lang. So ang decimal ng 95% is 0.95. And then, tignan lang natin yung katapat niya na confidence coefficient. Nandito siya sa dulong column. Okay, so ito yung confidence coefficient natin. So yung 0.95, ang confidence coefficient niya ay 1.96. So therefore, yun po yung ating confidence coefficient sa step 2. Okay, so ito yung symbol natin ha ng confidence coefficient. Okay? Next po, step number 3. For step number 3, kukumputin natin yung ating standard error. So ito na yung in-explain natin kanina. Okay, yung standard error natin, ang ating formula ay standard deviation divided by square root of n.
So, ang standard deviation natin, going back sa step 1, that is 1.25. And then, ang n natin ay 60. So, 1.25 divided by square root of 60. So, what is our standard error? Again, for decimal place po gagamitin natin. So, what is our standard error? Anyone? Di-divide lang po ito. 1.25 divided by square root of 60. Okay, that is 0.1614. Okay, so since 4 decimal place tayo. Okay, and then next po, dito directly step number 4 na agad. Pero, computein muna natin yung maximum error kasi mas madadalian tayo sa step 4 kapag kinompute natin yung maximum error. Yung maximum error po natin, ito po yun, yung formula natin. Etong symbol na to, di ba again, ito yung symbol natin ng confidence coefficient na nasa step 2. Okay, so ito po, imumultiply lang natin siya dito. So, ito naman yung ating standard error na na-compute na rin natin sa step 3. So, multiply lang natin silang dalawa. So, again, ang coefficient natin, 1.96. And then, ang ating standard error ay 0.1614. So, therefore, ano po ang maximum error natin? Okay, that is 0.3163. Okay? So, kapag may maximum error na tayo, mas madali na yung step 4 natin. Sa step 4 natin, kukunin na lang natin yung lower interval and upper interval. So, again, dito sa ating lower and upper interval, so, etong part na to, na-compute na natin to. Yan na yung maximum error. So, ang gagawin na lang natin, isusubtract na lang natin siya at i-add from the sample mean. So, going back sa step number 1, andito yung sample mean natin, which is 1.63. So, unahin muna natin yung minus. So, pag minus natin silang dalawa, yan po ay lower interval. Okay? So, subtract lang natin. Again, ang sample mean natin ay 1.63. Ang atin pong maximum error ay 0.3163. So, what is our lower interval? Okay, that is 1.3137. Very good. Okay? Then sa upper interval naman, same lang yung value natin, pero this time, i-add na natin. So, 1.63 plus 0.3163. So, what is our upper interval? Okay, that is 1.9463. Very good. Okay? Then now, step number 5 na tayo. Sa step number 5 natin, lalagay na natin yung mismong interval natin. Sa atin pong interval, lalagay natin sa gitna kung ano yung ina-estimate natin. Ano ba yung ina-estimate natin? Yung population mean. Okay? So, nandito siya sa gitna. And then, dito sa left side, dito po natin ilalagay ito. So, ito yung minus natin, di ba? Ito yung lower interval natin. Okay? And then, dito naman sa right side, yung in-add natin. So, yung upper interval natin. Okay? Then, paano natin siya babasahin? So, of course, start tayo sa gitna. So, again, ito po ay symbol natin for population mean. So, population mean is greater than 1.3137 but less than 1.9463. So, that is our confidence interval. So, ang ating interpretation dyan, it means that 95% of all the sample groups taken will have their means within the boundaries defined between 1.3137, which is ito yung lower interval natin, to 1.9463, yung ating upper interval. So, 95% to kasi 95% yung level of confidence natin. Okay po? Malinaw ba tayo dito, everybody? Nakasunod ba? Sige, tingnan ninyo yung step 1 hanggang step 5 natin. Sige nga, intindihin ninyo yung step 1 to step 5 natin. Then tingnan ninyo kung meron kayong part na hindi na gets. Sige,
tanungin nyo lang kung meron kayong hindi na-gets yan sa mga parts na yan. Pero kapag okay na, pag malinaw na from step 1 to step 5, kindly heart react po. Sige, reviewin nyo muna from step 1 hanggang step 5 kung na-gets ba lahat ng steps natin. Then magsabi lang kung merong question. Kung malinaw, kindly heart react na po tayo. Okay, how about the others? Okay, naintindihan na lahat ng steps. Okay, malinaw na tayo dyan. Okay, sige. So, wala na po tayong question dito ha, from step 1 to 5. Sige, let's have another example. Okay? So, dito tayo sa number 2. So, ayan, the average test scores in a biology class is normally distributed with a standard deviation of 5. 50 scores with a sample mean of 75 were selected at random. So, what is the value of maximum error of the mean and find the 90% confidence interval for the population mean test score? Okay, so again, ang first step natin is to identify the sample mean, sample size, and population standard deviation. Okay, kayo ang mag-identify ng given. Ano po ang sample mean natin dyan? From our problem. Very good, Brianna. That is 75. Nakalagay dyan with a sample mean of 75. How about the sample size? Saan yun? Nandyan din sa problem natin, yung sample size. Basahin nyo lang ng mabuti. Okay, very good, Manan. Okay? And Managuelo, that is 50. Kasi, ilan ba yung data? Diba nakalagay dito? 50 scores. So, 50 yung sample size natin. How about the population standard deviation? Okay, very good. That is 5. Okay, so yun yung mga given natin. Now, proceed tayo sa step 2. Again, check muna natin yung dalawang condition kung pasok ba. First, dapat 30 pataas yung N natin, which is check. And then second, dapat meron tayong value ng ating sigma or yung ating population standard deviation. So, check din naman. So, pwede na tayo mag-proceed sa step 2. Ito yung table na gagamitin natin. So, dito po sa ating table, sige, again, kayo lang ang tumingin. Hanapin nga po dyan yung ating confidence coefficient. Ang gagamitin nyo dyan yung confidence level natin. So, ano ang ating confidence coefficient? Okay, very good, Jamie and Raimundo. So, 1.645. Saan po natin makikita yon? So, dito sa letter B, naka-mention dyan na 90% yung level of confidence natin. So, dito tayo sa 0.90 titingin. So, ang ating confidence coefficient natin, 1.645. Okay, very good. Next, so step number 3, let's solve for the standard error of our mean. So, ang ating standard deviation ay 5 and ang ating N ay 50. So, 5 over or 5 divided by square root of 50. So, what is our standard error? Ano ang standard error natin dyan? Divide lang to. 5 divided by square root of 50. Okay, 0.7071. Okay? Then next po, ayan. Okay, so next po yung maximum error naman. Again, sa maximum error, madali lang to kasi magkasunod lang yung i-multiply natin dyan eh. Etong nasa step 2 at yung nasa step 3. Okay, so yung ating confidence coefficient pati yung standard error. So what is our maximum error? Okay, that is 1.16
7.32 kasi mag-round off na tayo into 4 decimal place. Okay? Then next po, lower and upper interval na tayo. So sa lower interval, balik lang ulit tayo sa step 1 para sa mean. Ang mean natin ay 75. So 75 minus 1.1632. O, asan na yung iba? Si Jamie na lang nandito? How about the others? Okay, 73.8368. Okay, very good. Then next po, sa upper interval naman, so addition naman, ganun pa rin naman yung values natin. May iba lang yung operation, magiging addition. So ano po ang ating upper interval? Okay, 76.1632. Very good. Okay. Now, let's create our confidence interval. So again, nasa gitna yung population mean. So meaning, population mean is greater than 73.8368 but less than 76.1632. Okay, so therefore, the mean score with 90% confidence interval, since 90% tayo dito kanina, is included between 73.8368 and 76.1632. Okay? Again, malinaw po ba tayo dito sa ating confidence interval using Z distribution? Okay, nakasunod ba everybody? How about the others? Meron bang question? Sige, magsabi lang kung may question. Malinaw tayo dito. Okay? Now, proceed tayo sa susunod na distribution natin, which is the T distribution. Okay? So, this time, babalik ta rin lang natin yung mga condition natin kanina. Kung kanina, yung Z distribution natin, gagamitin natin kapag 30 pataas yung sample size at kapag given yung ating population standard deviation, this time, sa T distribution naman, ito ay gagamitin natin kapag less than 30 na yung sample size natin. And yung population standard deviation natin is unknown. So, hindi na natin alam kung ano yung population standard deviation. So, kahit dalawa lang yan, yung tandaan ninyo kasi yan yung kabaliktaran ng kanina. Pero, additionally, yung variance natin, it should be greater than 1. And, okay, pag sinabi natin T distribution, this is the family of curves. So, ito yung mga normal curves natin based on the degrees of freedom. So, mamaya malalaman ninyo ano yung degrees of freedom. Then, if the sample size increases, the T distribution approaches the standard normal distribution. So, ito po yun. Padami ng padami yung sample size natin. So, mula 1, 8, 20 hanggang 28. So, nagiging normal yung distribution. So, ito po yung T distribution. Now, ito na po yung steps natin, pero actually almost the same lang yan. Okay? Pero again, meron lang konting pinagkaiba. So, ito na yung degrees of freedom. Yung degrees of freedom po natin, makukuha natin yan by subtracting 1 from our sample size because it measures the quantity of the information available in the data set. Since our ginagamit natin dito, di ba, nag-estimate lang tayo, and ang ginagamit lang natin to estimate ay sample. Okay, so therefore, yan po yung available na ginagamit natin to estimate our population variance. Kasi nga, this time, hindi na given yung population standard deviation natin. Okay, then, sa mga susunod na ating steps, almost the same lang naman yan sa kanina. So, yan lang talaga yung nadagdag, yung degrees of freedom. Okay, and yung table natin mamaya, mababago. Okay, so now let's have our example. Okay, so ang given natin, the sample mean is equal to 2.5. Standard deviation, or this time, hindi na natin alam yung population standard deviation. Pero alam natin yung sample standard deviation. So, hindi na sigma yung given. Small letter s na lang. Pero parehas lang naman silang standard deviation. Kaya ito yung alternative natin mamaya sa ating standard deviation. Okay, so 1.3. And then ang sample size natin ay 25. So let us find the confidence interval if the level of confidence is 95%.
So step number 1, okay, again, kailangan natin yung sample mean, sample size, and degrees of freedom. So yung sample mean and sample size natin given naman. Yung degrees of freedom, again, according sa ating formula, n minus 1. So ang n natin ay 25. So 25 minus 1 is 24. Okay, now dito na tayo may konting pagbabago. Aside sa degrees of freedom, sa step number 2, kung kanina po ang gamit natin ay level of confidence, this time ang kailangan natin is yung alpha, yung level of significance. Pero ang given sa atin dito is yung level of confidence. Okay, wait lang. Mag-ano lang ako ng screen para makapag-annotate ako. Ay, ito yung kanina. Ayan, okay? So, dito sa step 2 po natin, again, ang kailangan na natin dito yung level of significance. Pero ang given sa atin, level of confidence. Pero from here, kaya naman nating malaman kung ano yung level of significance natin. Kung 95% yung confidence level, ano yung ating alpha? Or yung level of significance natin? O paulit-ulit na lang tayo dito. What is the level of significance? Anyone? %. Okay, level of significance pa lang po yung tinatanong natin. Okay? So again, kapag 95% yung level of confidence, okay, subtract lang natin yan sa 100%. So ang level of significance natin ay 5%. Okay? And then, so dito kasi, ang gagamitin natin ay nakadecimal. Okay? Kasi, nakadecimal po yung nasa table natin mamaya. So, ang decimal ng 5% ay, ano po? Anong decimal ng 5%? 0.05. So, yung alpha natin ay 0.05. So, now, okay, again, this time po, di ba meron tayong dalawang kondisyon? Okay, so this time sa t-distribution, una dapat yung n natin ay less than 30. So 25 lang naman yung n natin. So check siya. And then pangalawa, dapat unknown or dapat hindi natin alam kung ano yung sigma or yung ating population standard deviation. So 'di ba wala naman tayo ditong sigma, wala tayong population standard deviation. So check din tayo. So kapag ito naman yung dalawang condition na sunod, ang gagamitin naman natin etong table na to. Yung hindi na yung kanina. Okay, dito na tayo sa table na to titingin. So, titingnan natin dito, meron tayo ditong 1 tail and 2 tails. So, wag nyo munang gamitin yung 1 tail, disregard nyo yan. Laging sa 2 tails lang tayo titingin. Titingnan natin dito sa 2 tails yung alpha natin na 0.05. So, eto po yan. Again, sa 2 tails tayo ha. So, 0.05. And then, meron din tayo ditong degrees of freedom, yung DF. So, sinolve natin sa step 1 yung degrees of freedom natin, which is 24. So, ito po yung 24. Then, tignan nyo lang saan sila magtatapat. Okay, so ito po yung degrees of freedom. Then, ito yung alpha natin. Okay, so therefore, ang atin pong t-value ay 2.064. So, ganyan tayo titingin sa table. Nakasunod ba kung paano natin titignan itong table, everybody? Nakasunod po? Ayan, okay? So again ha, huwag kayong titingin sa 1 tail. Sa 2 tails lang lagi. So sa 2 tails lang at saka sa degrees of freedom. Then next po, yung mga susunod na steps natin, same na lang yan sa kanina. So standard error tayo, pero this time again, wala tayong sigma. So S lang, okay? Yung sample standard deviation lang yung gagamitin natin. So what is 1.3 divided by square root of 25? 0.26. Okay, 0.26. How about the maximum error? Lahat muna tayo ng values ha, kasi wala namang nakalagay dito na mag-round off tayo eh. So again, sa maximum error, yung step 2 and step 3 lang ang imumultiply natin dyan. So what is our maximum error? .5366, okay? Pero again, pag exact value, may 4 pa siya sa dulo. Kasi walang nakalagay naman dito na mag-round off tayo eh.
Okay, so lahat ng numbers pa ay sinama. Okay? Then next po, yung lower and upper interval naman. So, ganun pa din. So, subtract lang natin yung maximum error sa ating mean. Okay, so ang mean natin sa step 1 ay 2.5. So, 2.5 minus maximum error. Ano po ang lower interval natin? Okay, 1.96336. How about the upper? How about the upper interval? Okay, the upper interval is 3.03664. Okay? Now, for the confidence interval natin, so dito ni round off lang sa 2 decimal place. Okay, so yung ating population mean ay greater than 1.96 but less than 3.04. So again, nag-round off na dito, kaya naging ganyan. Okay? So therefore, the confidence interval of 95% is included between 1.96 and 3.04. Okay? Nakasunod po ba dito sa ating t-distribution? Again, almost the same lang yung ating mga steps. So, dito lang tayo nagkaiba. Meron na tayo ngayong degrees of freedom, then yung table natin nagbago din. Okay po? Pero nakasunod po ba dito, everybody? Wala bang question? Okay, malinaw tayo dito. Okay. So, now proceed tayo sa next, which is, ayan, sample problem 2. Okay, so our reading and writing class in grade 11 has 500 students. The grades of 10 students were selected at random and are shown in the table below. So ito yung table. Okay, then round off to 2 decimal places, we will be calculating the mean and standard deviation. Kasi 'di ba kailangan natin to sa computation natin pero hindi siya binigay. So ang binigay sa atin yung raw scores, yung mga grades. So sabi diyan, bahala na tayong mag-compute ng mean and standard deviation. So recall natin yung formula ng mean, variance and standard deviation. So ito lang naman kukumputin natin, yung mean and yung standard deviation. Kasi yan yung kailangan natin mamaya sa mga steps natin. Okay? So, start muna tayo with the mean. Okay? Ano ang mean netong 10 grades na to? Okay? O, sa madaling salita, ano ang average netong 10 grade na to? Anyone? Okay, very good. 84. I-add lang po itong lahat ng 10 and then i-divide by 10. So that is equal to 84. Kung paano lang kayo kumukuha ng average grade ninyo. Okay, next po yung sa standard deviation. So again dito, pwedeng mag-table tayo, pwede namang hindi. Pero pag hindi tayo nag-table, ganito siya kahaba. Okay? So, since medyo mahaba yan, so ito na yung answer natin. Ang standard deviation po natin ay 10.11. Pero again, mag-practice po kayo kasi possible na may ma-encounter kayong ganito. Okay? Pag magsosolve kayo ng standard deviation. Okay? Basta susundin nyo lang yung nasa formula. Okay? So, dapat naka-square root kasi naka-square root yung standard deviation. Now, proceed na tayo dito. Okay, sa ating step 1 to 5. So again, ang step 1 natin is to find the sample mean, which is kakasolve lang natin kanina, that is 84. And ang sample size natin ay 10 kasi 10 grades po iyon. So ang degrees of freedom natin, 10 minus 1 is equal to 9. And then ang ating standard deviation, kakasolve lang din natin, that is 10.11. So now, what is our alpha? Okay, so ating level of confidence ay 90%. So ano po ang level of significance natin? Okay, 10. 10%. Okay, very good. So again, huwag niyong kakalimutan yung ating unit. So 10% or kapag sa decimal po, that is 0.1 or 0.10. Okay? So now, hanapin nga ninyo dito sa ating table, ano po ang ating p-value. O, hanapin nyo dyan.
Paano maghanap sa table? Ano yung mga kailangan nyo? Kailangan nyo yung degrees of freedom at yung alpha. So, ano ang ating p-value? Okay. 1.833. How about the others? Okay, very good. 1.833 po, okay? So, ang degrees of freedom natin ay 9. So, ito siya. And then, ang ating alpha ay 0.1 or 0.10. So, dito siya magtatapat sa 1.833. Okay, so that is our p-value. Then, for the standard error, so we just have to divide the standard deviation by square root of n. So, meron tayong 10.11 divided by square root of 10. Okay, that is 3.1970. Or, ito, nakalagay nga pala dito, round off tayo sa 2 decimal place. So, that is 3.20. Okay, so tama naman yung kay Ikot. So, naka-round off lang dito. Then, next po, yung maximum error natin. So, i-multiply lang natin yung step 2 sa step 3 natin, okay, to get the maximum error. So, what is our maximum error? Maximum error, 5,865. Ayan, okay. Na-misplace lang ata yung point niya. So, that is 5.87 na kasi i-round off na again. 2 decimal place yung nandito sa instruction natin. So, 5.87. Okay? And then, next po, yung atin namang lower interval. So, sa lower interval natin, subtract lang yung ating mean. O, ano yung mean natin? Nandiyan na yung mean sa step 1. That is 84. So, 84 minus 5.87. Okay, that is 78.13. How about the upper interval? Okay, so dito addition naman. So, that is 89.87. Okay? So now, sometimes po, hindi na natin nilalagay sa instruction kapag kailangan natin i-whole number yung ating final answer. Kasi kailangan naiintindihan natin yung context ng ating problem. So, di ba ito, ang kinocompute natin, grade ito sa reading and writing. O, pag nakakatanggap kayo ng mga grades, di ba naka-whole number yung grades ninyo? So, dapat automatic na yung context natin na iintindihan natin. So, therefore, yung final answer natin dito dapat naka-whole numbers din. So, i-round off na po natin yung ating interval. So, ang ating interval ay population mean is greater than 78 but less than 90. Kasi again po, naka-round off na po itong dalawa. Okay? So, therefore, the confidence interval of 90% is between 78 to 90. Okay, maliwanag ba tayo dito? P5? Nakasunod ba everybody? Okay, malinaw tayo dyan. Meron bang question regarding this? Wala na po? Ayan, okay, sige. So, that would be the last example for today. Actually, meron pa siyang kadugtong, pero sa next meeting na lang po natin siya i-discuss. Okay? And announce ko lang po, by next meeting ay mag-quiz number 1 na tayo. Okay? So, ang magiging coverage ng quiz number 1, ayan. Okay? And nakikita ko yung talent ninyo na kaya niyong magbago ng emotion. Maya't maya. Okay, so dito po, next week ay mag-aano na tayo, mag-quiz number 1 tayo. Ito yung coverage. Itong diniscuss natin ngayon, tsaka yung kadugtong nito. Pero before naman tayo mag-quiz, of course, i-discuss ko muna yung kadugtong nito. Pero konting-konti na lang naman yon. Okay? And then, kung gusto niyo mag-advance preparation, i-uploaded naman na sa Canvas yung PowerPoint. So, pwede niyo nang pag-aralan yung kadugtong para prepare na kayo by next week. Pero again, i-discuss ko naman yan before tayo mag-quiz number 1. Okay? And then, by next week po, so ang una nating gagawin by next week is checkan natin tong activity ninyo.
Okay, so itong activity ay sa one whole yellow paper. Copy and answer po iyan. So magche-check tayo. After mag-check, continuation ng discussion. After ng continuation, quiz number 1. Okay? Ayan. So yan yung gagawin natin by next week. So ayan, na-screenshot na ba itong activity number 1? Okay na? Ayan, nakakalungkot na balita talaga. Okay? Sige. So, yan po yung ating activity number 1. Then again, by next week, prepare kayo sa quiz natin. Again, uploaded na yung PowerPoint natin. Then, pwede nyo nang pag-aralan yung kadugtong. Okay? Pero again, i-discuss ko muna before tayo mag-quiz. Para at least, ma-clarify din yung mga questions ninyo. Kung meron kayong mga hindi magagets doon dito sa kadugtong nito. Okay? So, that would be all for today. So, okay na po to. Na-screenshot na itong activity. So, sa one whole yellow paper po ito ha, copy and answer. Okay, sige. Before tayo mag-dismiss, magda-double check na lang muna ako ng attendance. So, I know kanina pa kayo nagkaklase mula kaninang umaga. So, yung mga nakahabol sa attendance kanina, sige po, pwede na kayong mag-leave ng ating meeting. Pero, yung mga hindi pa nakahabol sa attendance, ida-double check ko na lang. Okay, sige. Thank you everybody. Okay na po yung mga nakahabol na kanina. See you next week. Almazan, nandito na ba? Wala. Gabriel, nandito? Present po, ma'am. Okay. Galvez. Present po. Manyo. Pascual. Pascual, wala. Serdenio. Cleto. Dimatera. Present po. Manabat. Okay. Si Pascual nandito. Okay, so far yun lang naman. Sige, thank you everybody.